So, sino rito ang ready ng mag-aral ng salita ng Panginoon? Taas ang kamay. Yan. So, kung ready ka na, I hope ready na rin ang notes mo para pag-usapan natin. Ang tema natin for this month is about fireproof. Fireproof. Sino rito ang naranasan ng masunugan ng bahay? Taas ang kamay. Yan, di ba? Kami nasunugan na kami ng bahay. Mabilis na nasunog yung bahay namin dahil yung aming yung transformer ng poste na malapit sa amin ay sumabog at nung pagsabog na ganoon ay gumapang yung apoy doon sa linya ng kuryente. Kaya lahat nung nakalinya roon, sunog talaga. Halos wala talaga kaming nakuha, no? Siyempre, nung nasusunog na yon, ang nanay ko ay lungkot na lungkot, no? Sabi sa akin, John, wala na tayong bahay, nasunog na. Hindi niya alam, ako naman ay tuwan-tuwa. At nasunog na yung bahay kasi mapapagawa na namin. Kasi yung bahay namin, kasi laki ko lang eh. Hindi namin mapataas kasi yung nasa taas namin, ayaw magpagawa ng bahay. Siyempre, ayaw gumastos. So, hindi namin mapagawa yung bahay. Ang liit-liit ng bahay namin. Ilang beses na ako nauuntog dun sa biga. Di ba? So, nung nasusunog na yun, natuwa na rin ako, Lord, salamat po nasunog na rito. Sino to natutuwa pag nasusunog ang bahay? Taas sa kamay. Wala naman, di ba? O ako lang po yun. Huwag nyo na akong gagayahin. Okay? Pero ngayon naman po ay naayos na yung bahay. So, praise God na rin. Pero sa totoo lang, isang kinakatakutan ng marami sa atin ay ang masunugan ng bahay. Tama ba? Di ba? Kasi daig pa nito ang ma-hold up ka. Di ba? Manakawang ka. At most likely, daig pa nito ang minsan ang ma-scam ka. Di ba? Kasi pagka nasunog ang buong bahay mo, ay talaga namang, di ba, talagang you will start from the scratch. Ang lahat ng naipundar mo ay mawawala sa isang iglap, lahat yan ay mauubos, at ang problema pa niyan, pag ikaw ay nawalan ng wala ka pang tabi na ipo o wala ka pang naipo na pera, ay talagang magkakaroon ka ng malaking problema. Nakakalungkot, di ba? Kaya naman dapat ang bahay natin ay fireproof. Sino rito ang gustong maging fireproof ang bahay niya? Diba? Malaking bagay yan. At hindi lang dapat ang bahay natin ang fireproof. Dapat may fireproof din ang ating buhay. Sabi mo sa katabi mo, dapat may fireproof din ang buhay mo. Yan. Kasi dapat maintindihan natin na lahat po tayo ay dumadaan sa apoy. Lahat po tayo dumadaan sa apoy. Ano ba ang apoy? Yan, tingnan mo ba natin, ano ba ang apoy na dumadaan sa buhay natin? Every Christian are not exempted sa mga fire na dumarating sa buhay natin. Sabi sa 1 Peter chapter 1, verse 6 to 7, "In this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that your faith of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may be proved genuine and may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed." Ang tayo raw bilang mga anak ng Diyos, ang ating raw pananampalataya ay dumadaan daw sa apoy. Sabi diyan, so that your faith of greater worth than gold, ang pananampalataya raw natin ay higit pa raw sa ginto na kung saan dumadaan sa apoy. Hindi para sunugin, hindi para sirain, kundi para raw ma-refine. Sabi mo, ma-refine. Kung alam nyo po kasi ang ginto, sa totoo lang, wala naman tayo pag ikaw ay nagmina ng ginto at nakakuha ka ng ginto mula sa ilalim ng lupa, hindi ho yan pure. Hindi pa yan kasing ganda ng mga suot ninyong mga singsing o mga earrings o hikaw or necklace. Kasi kailangan pang dumaan yan sa refinement. Kasi pag nakuha mo yan sa ilalim ng lupa, marami pang impurities yan. At marami pang mga marurumi at mga iba't ibang klase ng metal na nakadikit sa kanya. So ang gagawin dyan, para maging pure na 24 karat na gold, kailangan dumaan sa apoy upang matunaw yung ginto at matunaw din yung ibang impurities hanggang sa mawala at maghiwala yung mga impurities na yan hanggang sa maiwan na lang yung 100% na pure gold. Sabi mo sa katabi mo, tanong mo, gusto mo ba maging pure gold? At maibenta naman kita. Come on. Di ba? Ang ating faith daw ay katulad ng ginto. Ang relationship daw natin kay Lord
At ang ating pananampalataya ay katulad din daw ng ginto na dumadaan sa apoy. Upang ano raw, may be proved genuine, masigurado natin na talagang ikaw ay totoong Kristiyano at ikaw bilang isang mananampalataya ay ma-refine ang iyong relationship kay Lord at mapatunayang totoo kang Kristiyano. Kaya alam nyo, pagka dumadaan ang apoy sa buhay natin, pag dumadaan ang mga pagsubok sa buhay natin, hindi lamang yung kaya nga tinawag na pagsubok. Kasi bakit? Susubukan tayo kung yung pananampalatayang meron ka ay totoo. Para mapatunayan daw na ikaw talaga ay merong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na hindi kayang sunugin ng anumang pagsubok sa buhay natin. Amen? Sino rito ang gusto mapatunayang siya ay totoong Kristiyano? Tahan sa kamay. Yan. At ano sabi niyan? Pag napatunayan daw na ikaw ay totoong ginto at napatunayang ikaw ay totoong anak ng Diyos, sabi diyan, it will result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Sabi rin sa 1 Peter chapter 4 verse 12, dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you as though something strange were happening to you. Sa Tagalog, wag daw tayo, mga kaibigan, wag daw tayong masurpresa kung merong mga malaapoy na dumarating na pagsubok sa buhay natin. Bakit daw? Sabi diyan, that has come on you to test you, para raw subukan tayo. As though something strange were happening to you. Minsan parang, Lord, ba't ganun? Kung kailan ako nananampalataya, kung kailan ako nagsiserve sa iyo, kung kailan ako nag-church, bakit ang daming pagsubok? Nung wala naman ako sa church, hindi naman ako umaatin dyan. Parang ang gaang ng buhay. Bakit ngayon biglang dumating ang maraming pagsubok? Kapatid, sa totoo lang, kahit hindi ka pa naman umatin dito, siguradong darating yan. Nagkataon lang, nung ikaw ay kumilala kay Jesucristo, kaya pala dinala ka sa church kasi alam ng Diyos na darating yung pagsubok mo na yan at pagdating mo sa church, alam din niya na wala kang ibang kakapitan kundi ang Panginoong Jesucristo. Amen? 1 Corinthians chapter 3 verse 13, His work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire. And the fire will test the quality of each man's work. Ito ay tumutukoy sa ministeryo ni Pablo at ng mga apostol. At ang sabi diyan, lahat daw ng mga disciples o lahat daw ng mga Christians during that time, lahat daw ay dadaan sa apoy. Bakit daw? Sabi diyan, because the day will bring it to light. Ilalagay tayo sa isang apoy upang ilabas daw kung sino-sino talaga sa atin ang totoong naniniwala at nagmamahal sa Diyos. At kaya sabi diyan, and the fire will test the quality of each man's work. Dadaan kayo sa apoy upang malaman ng Diyos kung ang quality ng inyong relationship kay Lord ay talagang matibay. So may good news ako sa inyo. Gusto nyo ba ng good news? Parang hindi naman. Good news. Gusto nyo bang good news? Good news. Gustong patunayan ng Diyos na kayo ay totoong ginto sa Kanya. Gusto nang malaman at gusto ipakita ng Diyos sa buong mundo na ikaw ay totoong anak niya. Bad news, ang paraan niya, pagsubok. Mga malaapoy na mga pagsubok sa buhay natin. Mga apoy na siyang susunog sa mga impurities ng buhay natin. Mga apoy na kung saan susunog sa mga maling bagay na meron tayo. Andiyan pa ba kayo? Sapagkat yan ang dapat natin tandaan. So as Christians and children of God, tandaan natin, hindi ka exempted sa fire. Walang exempted. Lahat tayo dadaan daw sa apoy ng pagsubok. At ano ba ang mga pagsubok na yan? Isa-isayin muna natin. Ano ba yung mga pagsubok na yan? Ano ba yung apoy na gagamitin ng Diyos para subukan tayo? Number 1, trials and testing. Trials and testing. Darating talaga ang maraming klase ng pagsubok sa buhay natin. Paano natin malalamang pagsubok yan or testing yan? Tanong nyo sa akin. Paano? Tanong nyo. Pag sinusubukan kayo. Diba, lalim?
Tama? Anong ibig sabihin nun? Pag meron kang problema dumating sa buhay mo, may pagsubok, may problema, may challenge sa buhay mo, may malaki kang challenge na hinaharap. Pagka dumating yung problema na yan, at pumapasok sa isip mo na tumigil na mag-church, tumigil na mag-pray, tumigil ka nang maniwala sa Diyos, o magtampo ka sa Diyos, o kaya naman sumama ang loob mo sa church, o lumama ang loob mo kay God, yan, sinusubukan ka niyan. Hello? Kaya pag ikaw dumating sa pagsubok, ang pagsubok, ibig sabihin, tinatry ka ni Lord, sige nga, subukan ko nga to, kung kakapit pa rin sa akin, kung maniniwala pa rin sa akin, kung mamahalin pa rin ako kahit wala na yung mga taong mahal niya, o maaring wala na yung pera niya. Paano pag wala na yung pera niya, mamahalin pa rin ba kaya ako? O kaya naman, paano pag nagkasakit, magpapasalamat pa rin ba ito sa akin? Yan, pag nararamdaman mo may challenge sa buhay mo na parang, Lord, kakapit pa ba ako? Magmamahal pa ba ako sa iyo? O maglilingkod pa rin ba ako? Pag dumarating ka sa panahon, nagdududa ka na. Yan, pagsubok yan. Hello? Nandiyan ba kayo? So, ang dali ma-identify, tama? So, basta may pumasok sa isip mo, may problema, may challenge, may nangyari, di ba? O kaya naman, napagalitan ka ng pastor mo, o kaya na, Istanbul ka dahil nag-joke si pastor dito, tapos parang tinamaan ka ng joke. Di ba? Nangyayari yan, tama? Tama po ba? Yan, marami na ako nangyaring ganyan. Nag-joke ako minsan, di ba? Naku, timitinamaan. Di ba? Ako, sasabi sa akin, Pastor, alam mo, yung isang member natin, nagtampo sa'yo, nagalit sa'yo, kasi yung joke ka nasaktan siya sa joke nyo. Teka, hindi ko naman sinasadyang patamaan siya. Hindi, ayaw niya nang umating sa church. Yun, subok din yun, trials din yun. Kasi pwede namang gamitin ng Diyos kahit ako. Kahit pwede rin gamitin ni Satanas kahit ako. Lalo na yung katabi mo, pwedeng gamitin ni Satanas yan. Tanong mo sa katabi mo, ginagamit ka ba ngayon? Kasi tandaan natin, kahit si Satanas o kahit sinong tao, pwedeng gamitin para subukan ka. Kung hindi ka bibigay, hindi ka titigil. Pero kung dahil lang sa mga maling sinabi ng tao o ng mga pagkakamali sa church na to, totoo naman, lahat naman tayo nagkakamali, wala naman perpekto rito, tama? Naiinis ka sa pagmumukha ko, challenge din sa'yo yan. Pero kapatid, trials yan. Yan ay isang paraan upang subukan tayo. Yan ay isang apoy na magpapatunay na kahit anong pagsubok, dapat hindi tayo bumibigay o tumitigil. Pangalawa, persecution and sufferings. Ano ang persecution? Ang persecution po ay pag-uusig ng mga tao sa iyo. O kaya naman, minamaliit ka, pinagtatawanan ka sa iyong faith. Ay, umaating ka na pala dyan sa buwang again. Ang sakit naman nun. Tapos pinagtatawanan ka na, pinipigilan ka ng magulang mo, diba? Tinatakot ka ng magulang mo. Pag hindi ka tumigil sa pag-aaral niyan, wala ka na, hindi ka na mag-aaral. Tumigil ka na sa pag-aaral. Lumayas ka rito. Ay, hindi ako bumigay sa ganyan. Nanay ko, pinalayas ako. Ayan, nanay ko. Diba, nay, pinalayas niyo ako? Sakit. Pero pinatawad ko na kayo, joke. Pero totoo po. Kasi alam mo bakit? Hindi ako bumigay. Kasi sabi ko, Lord, alam ko, pagsubok ito, persecution ito, gusto ko mabago ang pamilya ko, gusto ko maligtas sila. Kaya Lord, hindi ako bibigay. Totoo, palayas ako, pinalayas ako, tinapon ng nanay ko ang damit ko palabas. Tamo, natatawa si nanay ko. Nakaalala niya ang kalokohan niya noong panahon na yun. Pero po, binago ng Diyos ang pamilya namin. Amen? Kapatid, dapat hindi tayo bumibigay sa persecution o kaya sufferings. Persecution and suffering. Ang suffering kasi mga paghihirap. Diba? All of a sudden, nagkaroon ka ng problema sa trabaho na wala ka ng trabaho. O kaya naman, bigla ka nagkasakit. Diba? At siyempre, naghihirap ka, nahihirapan ka sa sakit. Yan ay apoy din. Ito ay iba't ibang klase ng problema na dumadating sa atin, katulad ng sakit, sakuna, paghihirap, o pag-uusig ng mga tao o persecution sa atin. Pangatlo, mga tukso.
temptation. Sabihin nyo, temptation. Alam nyo ba na ang temptation ay apoy din sa buhay natin? Hello? Yung dati-rate, di ba, nung dati, nung hindi ka pa nagsiserve kay Lord, walang nanliligaw sa'yo. Nung umating ka sa church, biglang gumanda ka. At may nanligaw sa'yo. Ang problema, yung nanligaw sa'yo ay hindi naman umaatin sa church. Amen? Pagsubok yan, tukso yan. Amen? Para hindi kayo makaamin, mga dalaga. Pastor, gwapo eh. Kahit pag gwapo yan. Alam niyo mga kapatid, ang tukso, maraming tukso eh, pera. Tama? Yun lang nga lang yun lang nga nakaramdam ka ng paghihirap. Kasi totoo naman, kahit Kristiyano ka naman, dadaan ka sa problema ng finances. Tama? Wala namang exempted doon eh. Kahit nagbibigay ka pa faithfully kay Lord, dadaan ka pa rin sa pagsubok ng pera. Ang problema lang, pag naalokan ka ba sa labas, at nagkaroon ka ng alok na gagawin, maaring mali yung paraan ng pagkakaroon ng pera, o maaring maling paraan, o sugal yan, o kaya naman scam yan, o kaya naman ay, di ba, binibigyan ka ng trabaho, na yung trabaho mo, maganda nga ang sweldo, pero ilalayo ka naman sa Diyos dahil hanggang linggo may pasok ka, hindi ka na makakapag-serve kay Lord, tukso pa rin yan. Basta anything na ilalayo ka sa Diyos, tukso yan. At maraming tukso ang dumarating sa atin. Barkada, babae, lalaki, di ba? Yung bigla na lang, di ba, may problema kayo mag-asawa, bigla may darating na isang babae. Willing na willing kang i-comfort. Tukso yan. Hello? Andiyan ba kayo? Lalo na pagka nagkakaroon kayo ng problema mag-asawa, tapos all of a sudden, may nagiging close ka na lalaki o babae, tukso yan. Hello? Tandaan natin, ang tukso, ang goal ng tukso, ng demonyo sa atin, pabaksakin ka. Sirain ka. Hanggang sa ikaw ay magkasala, at ito problema natin. Pag nagkasala ka ngayon, ano mararamdaman mo? Matutuwa ka ba? Ay, salamat, nagkasala ako. Di ba? Nagigilty tayo, Lord. Ito naman, sorry po, nahiya na po ako, nagkasala po ako sa iyo. Hindi ka magpipray kasi nahiya ka kay Lord. Lord, nahiya ako, hindi ako magpipray. Ayoko humarap sa iyo. Lord, di ako ate sa Sunday kasi nahiya ako, dami kong kasalanan. Yan. Alam niyo ba maling-mali yun? Pag ikaw nagkasala at nagkamali ka, bumagsak ka, nagkamali ka, di ba? Nagkasala ka, di ba, nagkaroon ka ng kasalanan, di ba, pornography, nagkaroon ka ng affair, nagkaroon ka ng, di ba, nakapandaya ka, nakapagsinungaling ka. Sabihin na natin, ano pa man yung tukso na dumating sa'yo. Ang goal niyan, ilayo ka sa Diyos. So kung bumaksak ka sa kasalanan, natukso ka, ang unang tendency mong gagawin ay, Lord, nahiya ako eh. Nandiyan ka na ko ate, ayusin ko muna yung sarili mo, yun na nga ang problema. Nung ikaw ba, nung tumanggap ka kay Jesus, nung bago mo na-encounter si Lord, tanong, naayos mo ba sarili mo? Hindi. Bakit ngayon? Aalis ka, sasabihin mo, Lord, ayusin ko muna sarili ko. Hindi, gugulo lalo ang buhay mo. Tama, mali? Kaya ako, sa totoo lang ako, siyempre, tao lang ako. Nung bata pa ako, 16 years old ako, nung na-encounter ko si Lord, ilang taon na ako? I'm now 33 years old. Amen? Ang dami ko rin pagkakasala. Totoo yan, aminin ko sa inyo. Dumating ako sa point na hiyang-hiya ako sa Diyos, sa dami ka ng kasalanan ko. At dumating din ako sa point, Lord, ayoko na magpastor. Lord, pwede ba, Lord, ayoko na magpastor kasi naiiya na ako sa iyo, hindi ako karapat-dapat. Kaya lang pag iniisip ko, Lord, ang problema ko, pag ako tumigil, saan ako pupulutin? Tama, mali? Una, kung ngayon nga, na Kristiyano na ako, pastor na ako, nagkakasala pa ako, nagkakamali na ako, paano pag umalis ako sa church, tumigil ako, di lalo nang may tukso, lalo na rin ako magkakasala, tama? So sabi ko, Lord, hindi ako pwedeng umalis sa'yo. Lord, hindi mo man ako tanggapin, dahil nagkamali ako, nagkasala ako. Di ba naiya tayo minsan mag-worship kay Lord dahil nagkasala ka? Sino nakaranas ng ganon? Nakakaramdam minsan ng ganon. Yung hindi ka makataas ng kamay, hindi ka makapag-pray. Lord, ako dami kong kasalanan. Hindi mo pakikinggan. Di ba? Alam mo, sabi ko sa sarili ko, Lord,
Kung magbabackslide ako, aalis ako, lalo ako mawawala. Lalong gugulo buhay ko. Babalik ako sa matinding kasalanan ulit. Pero Lord, nandito rin naman ako, nagkakasala, pero Lord, alam ko, kaya ko eventually, sa tulong ng Holy Spirit, mapagtatagumpayan ko to, malalagpasan ko to. Pero lang, isa lang pakiusap ko, Lord, sabi ko sa kanya, isa lang pakiusap ko, Lord. Alam ko, hindi ako karapat-dapat, pero wala naman akong ibang choice kundi paglingkuran ka at sambahin ka at mag-pray sa'yo. Lord, kahit hindi mo na ako pakinggan, basta mag-worship ako sa'yo. Nandiyan pa ba kayo? And true enough, alam ko, talagang minsan, alam ko dahil ang dami kong kasalanan, pero mag-worship pa rin ako, Lord. Ganito sabi ko lagi, ganito, pagka ako, dami kong kasalanan, Lord, alam ko, hindi mo ko tatanggapin. Pero alam ko, mapapakinggan mo pa rin ako. So, Lord, mag-worship ako. Mag-pray ako. Magbabasa ako ng Bible. Magdi-devotion pa rin ako. Pero alam ko, pinapatawad mo ako. Kasi alam mo ang problema sa atin, sa tukso? Ang pinakamahirap magpatawad sa atin ay hindi naman ng Diyos eh. Sino ang pinakamahirap magpatawad sa'yo? Sarili mo. Tsaka yung kapatid mo, yan nandiyan sa tabi mo. Di ba? Pero ang Diyos, sa totoo lang, ang Panginoong Jesucristo, isipin mo nga, namatay na nga si Jesus para sa kasalanan mo. At siya ay nagbubo ng dugo para sa kasalanan mo. Tapos mahihiya ka pa sa Kanya. Dapat noon ka pa nahiya. Ngayon ka pa ba mahihiya? Hindi ko man sinabing kapalan mo ang mukha mo, pero kung aalis ka rin lang naman dahil bumaksak ka sa tukso, kapatid, sayang. Kasi bakit? Binigay na nga ni Jesus ang lahat para mapatawad ka at tanggapin ka niya. Totoo, alam din naman niyang si Peter nga nagkasala ay tinanggap pa rin eh. Amen? Nandiyan ba kayo? So tukso. Ang tukso, pababaksakin ka niyan. So ito ay mga common, ito ang major na mga apoy sa buhay natin. Trials and testing, persecution and sufferings, or temptation. Yan, mga apoy yan sa buhay natin. Nasusunog saan? Maraming bagay na gustong sunugin ni Satanas sa buhay natin. At marami ring bagay sa buhay natin na gustong sirain ng demonyo. At ang una natin pag-uusapan ngayon ay ang unang-unang dapat natin bantayan at gawing fireproof. I-guard po natin ang ating calling. Sabi mo, calling. The first thing we need to fireproof is your calling. As Christians and disciples of Jesus, all of us have a specific calling from God. Meron tayong specific calling from God. Romans 8:28, sabi diyan, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Sabi mo sa katabi mo, kanan, kaliwa, may calling ka at may purpose ka. Lahat tayo ay tinawag ng Diyos, hindi lang para ma-save, tandaan nyo to, hindi ka lang niligtas ng Diyos para mapatawad ka sa kasalanan mo. Number 1 yon. Hindi ka lang niligtas ng Diyos para lamang tanggapin ka bilang anak niya. Hindi ka lang niligtas ng Diyos para ikaw ay iligtas sa kamatayan, kasi pag tayo ay namatay, muli niya tayong bubuhayin. Hindi ka lang niligtas ng Diyos para gawing anak ng Diyos, niligtas ka ng Diyos kasi may pinagagawa ang Diyos sa iyo. Amen? Whether you like it or not, if you are now in this church, may purpose ka kung bakit ka nandito. Nandiyan ba kayo? Tingnan nyo yung katabi nyo, kaliwat kanan. Ano kaya purpose nito rito? Siguro pa anak ko. Diba? Lahat yan may calling. Itong mga to, nakita nyo itong mga to? Ayan, may purpose ito. Kung wala itong mga to, ano mangyayari sa atin? Maririnig nyo ba ako? Sila nagbubuhat yan. May purpose sila. Nandiyan ba kayo? Ayan, nagka-camera. May purpose yan. Kasi kung wala yan, hindi marirecord ng kagandahan lalaki ko. Amen? At hindi rin kayo marirecord. Lahat tayo may purpose. Lahat tayo may part na gagawin sa kanyang simbahan, sa kanyang plano, sa kanyang mission sa atin.
Lahat tayo ay may calling. The calling to be part of a church ministry. Sabi sa Romans chapter 12 verse 4 hanggang 8, sabi diyan, basahin na natin. Just as each has one body with many members, and these members do not all have the same function. So in Christ, we who are many form one body, and each member belongs to all the others. O sabay-sabay tayo, verse 6. We have different gifts according to the grace given us. If it is serving, if it is teaching, let him teach. If it is encouraging, let him encourage. If it is contributing to the needs of others, let him give generously. If it is leadership, let him govern diligently. If it is showing mercy, let him do it cheerfully. Guys, tayo raw ay isang katawan dito. Amen? Gusto niyo, tingnan niyo yung katabi niyo. Gusto niyo ba yung katawan na yan? Tayo raw ay isang katawan na pinagsama-sama. Ang tawag natin yung body of Christ. The truth is this, pakinggan niyo ako mabuti. Tayo as Wyrak family, hindi lang tayo pamilya. Tayo raw ay isang katawan. At sa katawan daw na ito, lahat daw tayo ay may iba't ibang membro ng katawan na to. Iba-iba raw ang function natin. Tama? Nakakita na ba kayo ng isang taong puro ilong? Nakakita ba na kayo ng isang taong puro mata? Ang tawag doon ay pinya. Walang ganon. Sa katawan natin, para maging maganda, lahat tayo ay may iba't ibang bahagi ng katawan. Tama? Meron tayong mapungay na mata. May makapal na kilay. Ako lang pala. Di ba? Matangos na ilong. Matangos ba? Malaking abs. Lahat yan. Lahat yan ay bahagi ng katawan. At lahat ng bahagi ng katawan daw ay may function. Ang ilong ay tagapakinig. Tama ba yon? Mali. So, ibig sabihin, bawat isa ho sa inyo ngayon dito ay bahagi daw ng katawan ng Panginoong Jesucristo at lahat kayo ay may function. Uy, nag-gets niyo ba yun? Narinig niyo ba ako? May function ka. Meron kang papel na gagawin. Kumbaga, kung ilong ka, dapat taga-amoy ka. Amoy, alam mo yung amoy panis. So, pag panis, huwag mong kainin. Pag mabango at maayos ba, ang sarap naman, di ba? Ang kamay mo, siyempre gamitin mo para makabuhat ka, makasulat ka. Lahat may function. Ang kilay may function. Alam niyo ba, ano function ng kilay? Para pag napawisan ka, hindi dediretso sa mata, iilag ng ganun. Tama, mali. O, lahat siya may function. Guys, dito sa church natin, bawat isa ho sa inyo, dapat may function. Part 2 kayo ng body at ng church na to. Ang walang function sa body ay ano? Na part ng katawan. Anong tawag? Tigyawat. Amen? Tigyawat, ingrown, ano pa? Piksa, libag. Ang pangit na mga words natin. Baka ma-censor tayo sa Facebook. Nagigets niyo ako? Sino rito gusto maging function niya ay yung makakabuti naman sa buo? Amen ba? Guys, may calling ka kay Lord. I'm so happy na kayong lahat dito ay part ng church natin. Pero ibig sabihin nun, may calling ka. May bahagi ka, may function kang gagawin. At kung hindi mo pa alam kung anong function mo, please alamin mo na. Sayang naman. Every Sunday, wala ka nang ginawa kundi umatin. Ito, mag-isa-isay natin. Sabi diyan, iba-iba raw ang paraan ng paglilingkod natin o bahagi natin sa katawan. Sabi diyan, if a man's gift is prophesying, let him prophesy.
Kung meron kang message from the Lord na gusto sabihin sa ibang tao, sabihin mo. Yung iba naman, sabi niyan, ay kung pagsiserve, mag-serve ka. Katulad ng mga ushers natin, hospitality natin, o kaya yung mga nagbubuhat ng mga gamit natin. Yan, service ministry yan. Ang tawag natin yan, pagsiserve. Yung nag-uugas ng pinggan o kaya nag-aayos ng mga gamit, pagsiserve yan. May mga taong ako, gusto ko yan. Kung hindi nga lang ako pastor, taga-buhat ako ng gamit natin. Masaya ako roon. Kasi bakit? Alam ko malaking bagay pa rin yun. Sabi niyan, if it is teaching, let him teach. Kung magaling ka magturo, magturo ka. Pwede kang maging life group leader. Kaya marami sa inyo life group leader kasi yun ang calling mo. If it is encouraging, let him encourage. Magaling ka bang mag-encourage ng tao? Sino to tingin niya may gift of encouragement siya? Taas ang kamay. Yung pag nakausap mo yung tao, yung gusto na magpakamatay, pero pag nakausap ka, gusto na mabuhay, may gift of encouragement ka. Pag nadadown yung isang tao, nakausap ka, pagtapos niya mag-usap, masaya na ulit siya. May gift of encouragement ka. Kung may gift kang ganyan, please sabihin niyo sa amin. Para lahat ng may problema rito, sa inyo namin pakakausap. Hindi ako nagjo-joke. Kasi may mga taong pag nakausap mo, imbes na ma-encourage ka, parang gusto mong pumatay. May mga taong wala kang gift of encouragement pag gaganon ka. Amen? So please, kung may gift of encourage ka, mag-encourage ka. O sabi pa rin siya, if it is contributing to the needs of others, kung nakakakita ka ng pangangailangan ng ibang tao, generous ka, may pera ka, tumulong ka. Nakita mo, wala nang pondo sa fundraising natin, sa Arise and Build, magbigay ka. Sabi mo sa katabi mo, baka yan ang gift mo, magbigay ka. Wala sumunod, kita nyo? Parang yan ang isang ministry iniiwasan natin, ha? Di ba? Ano pa? If it is leadership, let him govern diligently. Tinawag ka maging life group leader, tinawag ka maging pastor, tinawag ka maging media head. Yan, magamit ka kay Lord. If it is showing mercy, let him do it cheerfully. Ilan lang ito sa mga calling o sa mga bahagi na pwede mong gawin sa church natin. Pero sa madaling salita, ito ang ibig ko sabihin. Wala ho ritong exempted na taga-atin lang. Do we agree? Bakit? Kung ikaw ay anak ng Diyos, dinala ka niya sa kanyang katawan. Therefore, you are part of the body, you have a function. May gagawin ka. At yung ginagawa mo na yan, dapat hindi mo bitawan, hindi mo tigilan. Each of us has become a part of the body of Christ, and each of us has a unique role within that body. Lahat tayo may function sa church na to. Dapat may contribution ka sa growth ng church na to. Hello? Sino rito ang proudly may masasabi siya, alam mo, lumago ang YRAC kasi may contribution ako dyan. Nakikita mo yung tao na yun, yung kumakanta na yun, ako nag-invite yan. Talaga? Oo, pero ang nag-disciple dyan, hindi ako kasi hindi ko gift ang mag-life group leader, pero ako nag-invite dyan. Ang nag-disciple dyan, yun, nakita mo yung tao, ayun si Athena, ayun yung magaling na life group leader yan. Ay, alam mo ako, yung kamerang yun, yung ginagamit nun, ako nag-contribute yan. Hello? Amen? Alam mo, doon sa bagong venue natin, wala tayong silya. Alam nyo ba pagpalipat natin doon, wala kayong upuan? Totoo, hindi ako nagbibiro. Pinamigay natin yung mga upuan nating sira-sira na at ang pangit na. Kaya pagbalik natin doon, walang upuan. Kaya bring your own chair. Kaya sa paglipat natin doon, mag-challenge po talaga ako sa inyo, bring your own chair and give it to the church. Pero pare-parehas tayo. Mag-send ako ng link sa inyo na kasi ang pangit naman kung iba-iba tayo, di ba? May tumba-tumba, dapat pare-pareho naman tayo, di ba? Di ba? Nandiyan pa ba kayo? Alam mo, every Sunday, ako nagwi-welcome. Ushering ministry ako. Naku, kahit may edad na ako, lagi ako nakangiti. At nakakatuwa kasi minsan yung mga nanay at tatay ng mga members natin, pag nakita nila ako, kahit may edad na ako, nag-a-usher ako, natutuwa pala sila sa akin. Contribution mo yon.
Hello? So ano contribution mo sa paglago ng simbahan? Yan ang calling mo. Tandaan natin to, the calling to save, ang isa pang pinaka-calling natin is the calling to save and disciple people. Kaya lahat ng ginagawa natin dito, ang pinaka-goal natin ay mag-save ng tao. 2 Corinthians chapter 5 verse 19 to 20. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting men's sin against them. And He has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassador. Sabihin nyo, ambassador. As though God were making His appeal through us, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Tandaan natin, lahat ng ginagawa natin dito, isa lang ang goal natin. Tulungan palaguin ang simbahan nito sa paanong paraan. Lahat ng ginagawa natin dito ay directly or indirectly ang magligtas ng tao. Hello? Bakit natin pinapaganda ang ating worship? Para pag meron tayo dumating na tao rito, first timer lang na pumunta, malungkot ang buhay, ang daming problema. Pag narinig ang kantahan, kanta pa lang. Lord, salamat po. Hindi yung pagpunta pa lang nila rito, pagpasok nilang kumanta, may kumanta mali sa tono. Panginoon, nasaan ako? Nasa langit ba ako o nasa impyerno? Dapat pinagaganda natin, amen? Lahat ng ginagawa natin, ang ushering, bakit kailangan ngumiti pagka nag-usher ka, para pag dumating yung first timer, maramdaman naman, ay ang saya rito, nakangiti ang mga tao. Ang live group, bakit tayo nagla-live group? Kasi bakit? Para lahat ng makikilala natin, maimbitahan natin, pag pinasok natin sa live group, meron silang bagong kaibigan, bagong barkada na pwede nilang pagsabihan ng problema nila, natutulungan sila. Hello? Ang media natin, ang social media natin, bakit meron social media? Mag-volunteer kayo dyan, kailangan natin yan. Kasi the more na nagiging trending yung mga ginagawa natin, yung ating napapakita sa social media, makikita nila, parang, ang ganda nitong grupo na to, parang ang saya. At ang mga tao, pambira, parang walang kalungkutan. Magla-like sa una, magfa-follow sa susunod, magsa-subscribe, and eventually magtatanong, saan po ba ang church? Lahat yan, ang goal natin, mag-win at mag-invite ng tao. Hello? May kausap ba ako rito? Yes. Kapatid, lahat kayo may bahagi rito. Kaya pala sabi ng Biblia, as church, all ministry and every member of this church has only one goal, one common goal, and that is to win and disciple people. Ephesians chapter 4 verse 1, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Kapatid, may calling ka. Sabi mo sa katabi mo, may calling ka. Sabi niya ganon, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Tinawag ka ni Lord, dapat patunayan mo na ikaw ay karapat-dapat sa pagtawag ni Lord sa iyo. Sino naniniwalang tinawag siya ni Lord? Patunayan mo raw na karapat-dapat ka. Alam mo, it's a great privilege to serve the Lord. It is the greatest privilege of life that we will serve the Lord. Kaya ako natutuwa ako dahil sino ba naman ako nung hindi pa ako Kristiyano? I am nothing. Wala akong pwedeng ipagyabang. Pero nung tinawag niya ako, pambihira, Lord, hindi ko pwedeng sayangin to. Diba? Dati kumakanta ka lang saan? Sa karaoke lang. Ngayon kumakanta ka na rito. Huwag mayabang. Magpakumbaba, magpasalamat. Amen? Dati walang pumapansin sa'yo. Ngayon, pinapansin ka na, nilalapitan ka na lahat ng maraming tao. Bakit? Kasi dala mo ang love offering bag. Naglalapit sila. Amen? Dati wala kang kwenta. Ngayon, pinapansin ka. Ngayon, nagtuturo ka na ng Word of God. Dati, tinuturo mo kalokohan. Ngayon, bumabago ka ng tao. Patunayan mo, huwag mo sayangin ang calling ni Lord sa'yo. Amen? 2 Peter chapter 1 verse 10, therefore, brothers, be all the more eager to make your calling and election sure. For if you do this thing, you will never fall. Siguraduhin mo na huwag mong mawawala ang calling at election ni Lord sa'yo. Now, how to fireproof or guard your calling? Ako, bibilisan na natin dito. Konti na lang to. Number 1, don't be afraid to risk your life for your calling. Huwag kang matakot na maaring
ikamatay mo ang iyong calling. Katulad ni Esther, Esther chapter 4 verse 12 to 17. When Esther's words were reported to Mordecai, he sent back to this answer. Do not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape. Naku, ang haba ng kwento nito, pero ganito kwento nito. Ito kasi si Esther, Hudyo ito na tinago niya ang identity niya. Tapos naging asawa siya ng hari. So ngayon, magkaroon ng kalaban itong mga Hudyo na ito na gustong patayin lahat ng Hudyo at nagkaroon ng decree na lahat ng Hudyo papatayin at inaprubahan ito ng hari. So ang problema ngayon ni Mordecai, yung tiyo ni Esther, lahat ngayon ng Hudyo papatayin. At pati kasama diyan si Esther. Kaya sabi ni Mordecai, pinuntahan ni Mordecai si Esther o si Esther ay nagbigay o nagpadala ng mensahero para kausapin si Mordecai. Ano bang problema? Sabi niya gano'n. Ito sabi ni Mordecai, do not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape. For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place. But you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to royal position for such a time as this. Sabi niya kay Esther, Esther, malay mo naman, kaya ka pala naging reyna para iligtas ang buong Israel. Baka naman kaya ka nilagay dyan ni Lord, tinawag ka para iligtas ang bansang Israel. Kaya sabi ni Mordecai, kung hindi mo kami tutulungan, manggagaling ang tulong sa ibang lugar. Pero alam namin ang Diyos ay magliligtas sa amin. Anong ginawa ni Esther? Then Esther sent this reply to Mordecai, go gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day, and my aides will fast as you do. When this is done, I will go to the king even though it is against the law. Alam nyo bakit? Bakit niya sinabi mag-fasting kayo? Pag fasting nyo ako, sige, ililigtas ko, gagawin ko ang paraan, lahat ng paraan para lang maligtas ang mundo. Pero pag fasting nyo ako, bakit? Kasi bawal na bawal lumapit sa hari nang wala man lang pasabi at hindi siya tinatawag ng hari. Kahit siya pa ang reyna, pag lumapit siya nang walang pasabi o hindi tinawag ng hari, papatayin siya. Kaya sabi niya gano'n, maari ikamatay ko to, pero panalangin niyo ako, pero gagawan ko ng paraan, maligtas lang ang ating bayan. When this is done, sabi niya gano'n, I will go to the king even though it is against the law. And if I perish, I perish. So Mordecai went away and carried out all of Esther's command and instruction. Alam nangyari? And true enough, nagkaroon siya ng favor. Nung lumapit siya, nagpakita siya sa haring ganyan, hindi niya nilapit ang sarili niya, nagpakita lang siya. And then tinawag siya ng hari. To make the long story short, sa madaling salita, naligtas ang buong Israel dahil napakinggan ng hari ang sinabi ni Esther. Kahit ikamatay pa niya. Alam niyo kapatid, lahat tayo may calling, tama? Ano ba kayo? Ibig sabihin, kahit alam niyo, lahat tayo, nape-persecute ako. Lahat tayo nahihirapan dito. Lahat tayo mabigat ang ginagawa natin sa church na to. Ako natatakot ako pagka may pinagagawa si Lord na malaki. Katulad niyan, umuupa tayo ng malaki. Sino bang umaharap? Ako. Pag hindi tayo nakabayad dyan, sino ba ang unang aharap at mapapahiya dyan? Ako. Nung nagka-problema tayo sa pera, pambira, ako rin ang humarap. Pero sabi ko, Lord, mapahiya na ako. Lahat, makulong man ako rito, pero hindi ako titigil mag-serve sa'yo. Dapat ganyan ka rin. Hindi hindi lang komportable yung church mo, nahirapan ka lang dahil sa upuan, o kaya nahirapan ka lang dahil sa kantahan, aalis ka na. Ito, kamatayan ang hinaharap niya. Pero sabi niya, hindi ko tatalikuran ang pagkatawag sa akin ng Panginoon, ililigtas ko ang aking bayan. Hello? Next, endure persecution and hardship. Paano natin ipa-fireproof ang ating calling? Endure persecution and hardship. Acts chapter 5 verse 28-29. We give you strict orders not to teach in this name, he said, yet you have filled Jerusalem with your teaching and are determined to make us guilty of this man's blood. Peter and other apostles replied, we must obey God rather than men.
Sabi kasi ng mga Hudyo, mga Pariseo, tigil nyo na yung pagpipreach nyo, tigil nyo na yung pag-share nyo, tigil nyo na yung pagla-live group ninyo. Kung hindi, kukulong namin kayo. Ano sabi ni Peter, tsaka ni John, at ng mga apostol? We will rather obey God than men. Kulong nyo na kami, hagupitin nyo na kami, parusahan nyo na kami, pero hindi kami susunod sapagkat ang gagawin namin ay kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa amin. 2 Timothy chapter 4 verse 9, verse 5, but if you keep your head in all situation, endure hardship. Do the work of an evangelist. Discharge all the duties of your ministry. Mga kapatid, ito, palakpakan natin itong mga nandito. Alam niyo ito mga kapatid? Hirap na hirap sa pagbubuhat ng gamit every week. Pero hindi sila tumitigil. Si Justin, pambihira yan. Late na nga, ngayon lang nagka-girlfriend yan sa pagsiserve kay Lord. Amen? Andiyan ba kayo? Kayo, ubos na ang pera ninyo, kakabigay sa church, pero hindi kayo tumitigil kasi bakit? Alam nyo, patuloy tayong magpapalago, patuloy tayong magwiwin at magdi-disciple ng tao. Gumastos man tayo ng maraming pera, hindi tayo titigil. We will endure hardship. Magmamahal ka ng tao, iiwanan ka. Magmamahal ka pa rin ng tao, tsatsagain mo pa rin. Gagastos ka sa kanila, aalis yung iba, pero mag-stay ang iba, pero hindi ka pa rin titigil. You will endure hardship for Christ. Hindi ka titigil. Acts chapter 20 verse 22 to 24, and now compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. I only know that in every city, the Holy Spirit warns me that prison and hardship are facing me. Mabuti nga ngayon, wala nakukulong sa atin. Tama? Wala sa atin ang ipinapako sa krus. Pero dumaan sila sa ganyang klase ng pagsubok o ng persecution. However, sabing gano'n ni Pablo, I consider my life worth nothing to me if only I may finish the race and complete the task of the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace. Hindi siya titigil sa calling niya. Tandaan niyo ito mga kapatid, wala kang magtatapos. If you see serving the Lord, kung nagsiserve ka na kay Lord dito sa church na to, if you see serving the Lord through your church, you are essentially abandoning your divine calling. Pag tumigil ka na, sasabihin mo, ayoko na mag-serve, lilipat na lang ako ng ibang church. Hindi ang church ang ina-abandon mo. Ang ina-abandon mo, calling mo. Hello? Nagla-life group leader ka rito? Nagmi-ministry ka? Nagbo-volunteer ka sa media? Nagbo-volunteer ka sa IT? Tapos nagtampo ka lang, umalis ka, ang ina-abandon mo, hindi yung tao, ang ina-abandon mo yung calling mo kay Lord. Pakitandaan po mabuti yan. Amen? Kaya ako, ang dami kong tampo sa tao, totoo lang. Pero hindi ako titigil mag-serve kay Lord kasi bakit? Hindi naman ako sa tao nagsiserve kundi kay Lord. Calling ko to kay Lord. Kasi at the end of the day, pagharap ko kay Lord, hindi naman ako tatanungin ni Lord, John, nag-stay ka ba dahil kahit ang dami mga pagsubok sa buhay mo? O may mga taong ito? Hindi. Ang tatanungin sa akin ni Lord, John, patuloy ka ba naglingkod sa akin? Kahit na ang daming problema at pagsubok. Opo, Lord. Hindi ako tumigil kasi ikaw ang pinaglilingkuran ko. Never cease fulfilling your calling, regardless of trials, persecution, hardship, or problems you encounter. Remember, you are serving God, not men. Hello? Hindi ako ang pinaglilingkuran nyo rito. Si Lord. Amen? And lastly, tandaan nyo to. Sabay-sabay natin, basahin to. Protect and guard your calling so that at the judgment day of the Christ, He can say to you, well done, thou good and faithful servant. Come and share your master's joy.